Noong unang panahon, may isang lalaking kilala hindi sa sipag, kundi sa talino. Ang pangalan niya ay Lauro. Ngunit sa likod ng kanyang pangalan, may isa pang tawag ang mga tao sa kanya, Mang Daraya. Hindi dahil siya'y mahirap, hindi rin dahil siya'y masama sa lahat ng oras, kundi dahil marunong siyang magbaluktot ng salita, magbawas ng timbang sa timbangan, at magdagdag ng presyo sa ani ng iba. Sa tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, makikita na siya sa gilid ng palengke. Nakasuot ng maayos na kamiseta, hindi bago, ngunit laging planchado. Ang kanyang buhok ay maayos na suklay at ang kanyang mga matay laging gising. Hindi dahil sa sipag, kundi dahil sa pag-aabang. Kapag may mga ngalakal na hindi marunong magbilang, si Lauro ang unang nakangiti. Isang ngiting bahagyang nakatagilid, parang may lihim na alam na hindi alam ng iba. "Maganda ang ani mo ngayon," wika niya minsan sa isang matandang magsasaka. "Pero mababa ang presyo ngayon sa bayan. Kung ako sa'yo, ibenta mo na agad." Napakamutang matanda. "Talaga ba, Lauro? Parang mataas naman kahapon." Bahagyang tumawa si Lauro. "Ay, kahapon yun. Ngayon iba na. Alam mo naman ang merkado, parang panahon, pabago-bago." Habang nagsasalita, ang kamay niya ay marahang sumasagi sa timbangan. Isang maliit na galaw lamang, hindi halata sa unang tingin. Isang bahagyang pag-angat ng bakal. At nang matapos ang bilangan, ang ngiti ng matanda ay may bahid ng pasasalamat. Ngunit ang supot ni Lauro ay mas mabigat kaysa dapat. Kapag may bagong trabahador na walang karanasan, siya ang unang nag-aalok ng tulong. "Hindi madali ang magbukid," sabi niya sa isang binatang bagong salta. "Kung kailangan mo ng puhunan, may papahiram ako. Maliit lang ang tubo, kaibigan naman tayo rito." Ang binatay na payuko. "Maraming salamat, Mang Lauro. Hindi ko po makakalimutan ito." Marahan ang boses ni Lauro, magaan ng tapik sa balikat, ngunit ang mga daliri niya'y mabilis magtala ng utang na hindi agad napapansin. Isang numero ang nadagdag, isa pang maliit na halaga ang isiniksik sa dulo ng pahina. "Pirma ka lang dito, para malinaw," bulong niya. At sa bawat pirma, may isa pang hibla ng tali na kumakapit. Isang hapon, habang papalubog ang araw at kulay ginto ang buong palayan, may batang nagmamasid sa kanya mula sa ilalim ng punong mangga. Tahimik lamang ang bata, ngunit ang mga matay matalas. Nang mapansin iyon ni Lauro, saglit siyang natigilan. "Anong tinitingin mo?" tanong niya, bahagyang matigas ang tono. "Wala po," sagot ng bata. "Pinapanood ko lang po kung paano ninyo timbangin ang palay." Ngumiti si Lauro, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. "Mag-aral ka muna. Bata ka pa para intindihin ng ganito." Kinagabihan, habang binibilang niya ang kanyang kinita, napansin niyang may kulang sa bilang. Maliit na halaga lamang. Isang baryang hindi sapat para ikalugi siya, ngunit sapat para magpaangat ng kanyang kilay. Isang taon ang lumipas, masagana ang ani. Makintabang mga butil ng palay sa ilalim ng araw, parang gintong kumikislap sa bawat hakbang. Masaya ang mga magsasaka. May halakhakan sa hangin, may pag-asa sa mga mata. Si Lauro ang namamahala sa pagbili ng ani. May hawak siyang timbangan at hawak din niya ang kapalaran ng marami. Kapag ang sako ay mabigat, bahagya niyang itinutulak ang panimbang gamit ang hinlalaki, napakaliit ng galaw, ngunit sapat upang bumaba ang numero. Kapag ang halaga ay dapat mas mataas, binabasa niya muli ang talaan, kunot noo, kunwari may mali. Pagkatapos ay maglalagay ng presyong mas mababa, habang ang kausap ay nakayuko, hawak ang sombrero. Walang panginginig ang kanyang kamay, walang pag-iwas ang kanyang tingin. Para sa kanya, ang mundo ay para sa mabilis at tuso. Ngunit may isang batang lalaki na nakamasid sa kanya araw-araw. Si Tomas,
anak ng isa sa mga magsasaka. Tahimik lamang si Tomas. Nakatayo sa gilid, hawak ang laylayan ng kanyang damit. Ngunit malinaw ang kanyang mga mata. Sinusundan ng bawat galaw ng timbangan. Parang isinusulat sa alaala ang bawat pag-angat at pagbagsak. Isang araw, may bagong trabahador na dumating. Batang lalaki rin, hindi pa sanay sa bukid. Si Lauro, gaya ng dati, ay nag-alok ng tulong. "Halika, tutulungan kita sa bigat ng sako," wika niya. Ngulit habang tinutulungan ng bata, bahagyang tinanggal ang timbang ng sako ng hindi halata. Nilingon niya ang batang lalaki. Ang ngiti niya'y nakatagilid, parang may nakatagong laro. Isang hapon, habang nagbibilang si Lauro ng kita, napansin ni Tomas ang isa pang detalye. Isang sako ang tila mas magaan kaysa sa dapat at may maliit na tuldok ng dumi sa ibabaw, parang marka ng lihim na operasyon. Lumapit si Tomas, pilit na pinipigil ang sarili. "Sir, po?" Bungad niya ng may pag-aalangan. Ngunit si Lauro'y tumingala lamang, ang mata'y mabilis sumilip sa bata. Ano yon, Tomas?" Ang boses ni Lauro, mahinahon ngunit may bahid ng bantang hindi lantad. "Wala po, napansin ko lang po," sagot ni Tomas, nanginginig ang tinig. Ngulit bago pa man makasagot si Lauro, isang hangin ang dumaan, nagpakawala ng alikabok mula sa palayan. Ang ilang butil ng palay ay nahulog sa sahig at ang timbangan ay bahagyang tumagilid. Masyadong malakas ang hangin," sagot ni Lauro, ngunit mabilis niyang ibinalik sa tamang posisyon ng timbangan. Ang ngiti muling nakatagilid. At habang lumulubog ang araw, ang palayan ay natatabunan ng gintong liwanag. Si Lauro'y patuloy sa kanyang galaw at si Tomas ay nananatiling tahimik sa gilid. Ang mga mata'y nag-iingat sa bawat galaw ng timbangan, parang may lihim na binabantayan, isang lihim na unti-unting nagbubuo sa isip niya. Lumipas ang mga buwan. Dumating ang tag-ulan. Isang gabi, umapaw ang ilog. Umalingaw-ngaw ang kulog sa madilim na langit. Ang hangin ay parang may dalang babala. Binaha ang imbakan ng ani. Ang mga sako ni Lauro, ang mga sako na galing sa panlalamang, ang unang tinangay ng rumaragasang tubig. Sa umaga, nakita niyang wasak ang pintuan ng bodega. Basang-basa ang sahig. Putik ang pumalit sa maayos na pagkakasalansan. Wala na ang kalahati ng kanyang inipon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa putik. Sumandal ang mga palad niya sa basang lupa. Nadungisan ang kanyang damit, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang dibdib ay umaangat bumaba, parang hinahabol ang isang bagay na hindi mahawakan. Sa unang pagkakataon, siya ang naiwan sa wala. Habang nakatanaw siya sa agos ng ilog, narinig niya ang yabag sa likod, si Tomas. "May mga bagay pong bumabalik, Mang Lauro, kahit hindi natin tawagin." Mahina ang tinig ng bata, ngunit malinaw sa umagang tila walang kulay. Hindi siya nakatingin ng matalim, hindi rin nakataas ang baba. Nakaupo lamang siya roon, parang salamin na walang bahid, na kusang nagpapakita ng refleksyon. Tumigil siya sa sandaling iyon. Ang mundo'y tila huminto rin sa paligid niya. At sa tahimik na umaga, ang tinig ni Tomas ay nag-iwan ng bakas. Isang tanong na hindi niya kayang sagutin, ngunit alam niyang hahabulin siya hanggang sa huli ng agos ng ilog. Kinabukasan, lumibot si Lauro sa baryo. Hindi upang maningil, kundi upang magsauli. May mga sobre siyang dala. Maayos ang pagkakatupi. May mga bayad na kulang. May mga salitang ilang ulit niyang ininsayo sa isip, ngunit nananatiling mabigat sa dila. Huminto siya sa unang bahay. Ilang sandaling nakatayo sa labas bago kumatok. "Pasensya na sa mga nagawa ko sa inyong lahat." Mahina. Halos kasing lakas lamang ng hangin sa pagitan ng mga kawayan. Ang unang magsasaka ay tumingin lamang sa kanya. Matagal, tahimik.
Ang ikalawa ay hindi agad tumanggap ng sobre. Pinagmasdan muna ang muka ni Lauro, parang tinitiyak kung totoo ang naririnig. Ang ikatlo, nanginginig ang kamay habang tinatanggap ang pera. Isang patak ang bumagsak sa papel. Hindi malinaw kung ulan ba o luha. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pag-aamin. Sa bawat hakbang palayo sa isang bahay, bahagyang bumababa ang kanyang mga balikat. Parang may unti-unting iniaalis na bigat. Mabigat ang paghingiyang tawad. Mas mabigat kaysa sa anumang sako ng palay. Ngunit sa bawat salitang ibinabalik niya, may espasyong nabubuksan sa loob ng kanyang dibdib na matagal nang nakasara. Habang naglalakad, naririnig niya ang mga halakhak ng bata sa kalsada, ang amoy ng bagong ani at ang malumanay na simoy ng hangin. Parang bawat tunog ay paalala na may bago ring bigat na unti-unting napapalitan ng liwanag. Ang mga sako ng palay ay wala na sa kanyang kamay. Ngulit may dala siyang ibang timbang ngayon. Isang damdaming matagal niyang iniiwasan. Na sa wakas, nahaharap na niya. Lumipas ang mga taon. Hindi na tinawag si Lauro ng Mangdaraya. Hindi dahil nakalimutan ng mga tao ang nakaraan, kundi dahil may bago silang nakikita sa bawat pagtimbang. Pantay na ang galaw ng timbangan, hindi na gumagalaw ang kanyang hinlalaki. Diretso ang kanyang tingin, maingat ang bilang. Natuto siyang magsalita ng totoo. Natuto siyang kumita ng may dangal. Isang hapon, habang nakaupo siya sa gilid ng bukid, pinagmamasdan ng mga palay na sumasayaw sa dapit hapon, may lumapit sa kanya. Si Tomas, ngayon ay binatang magsasaka na. Mas masagana po ba ngayon, Mang Lauro? Tanong niya. Saglit na pinagmasdan ni Lauro ang malawak na bukirin, ang mga ibon na dumadapo, ang mga taong nagtatawanan sa malayo. Ngumiti siya. Hindi ang dating ngiting may lihim, kundi isang ngiting marahang sumasabay sa hangin. Hindi na nga mas marami ang pera ko ngayon, sabi niya. Pero mas payapa ang tulog ko nung nakaraang gabi. At sa bukiring iyon, na minsang naging saksi sa panlalamang, isinilang ang alamat ng isang lalaking natutong ituwid ang timbangan bago tuluyang bumigat ang kanyang budhi. Hindi masama ang maging matalino at maparaan, pero mas mahalaga ang tuwid na pananalig at dangal sa kapwa. Ang panlalamang ay pansamantala, ngunit ang pag-unawa at paggalang ay nag-iiwan ng pangmatagalang kapayapaan sa puso. Kung may natutunan ka sa kwento ni Mang Daraya, maaari kang mag-like sa video at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong may aral. At huwag kalimutang i-share sa mga taong kailangang makarinig ng paalala. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ani o pera. Nasa katotohanan, dangal at puso.